Welcome back, it's me again, Mikong Moto Farm. So sa video natin ito, Kamoto Farm, ay sasagutin natin yung mga katanungan kung kaya ba ng Re-Aim 250 inverter welding machine ang pumutol ng bakal, at kung kaya ba niya diretso yung isang welding rod na walang hinto. So hindi ko na po kayo maisa-isa, Kamoto Farm, na i-shout out. Shout out na lang po sa inyong lahat sa mga nagtanong, at salamat na rin, Kamoto Farm, sa patuloy na suporta at panonood sa aking mga videos. So Kamoto Farm, yung welding machine po ay hindi naman po talaga siya ginagamit na pamutol ng bakal. So dahil request po nyo, Kamoto Farm, gagawin pa rin po natin. So yan nga, Kamoto Farm, sa mga patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. At sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel, Mikong Moto Farm, and hit the notification bell para nakaabang ka lagi sa aking mga susunod na video. So umpisa na natin, Kamoto Farm, at ipapakita natin, papatunayan natin na kung kaya ba talaga ng Re-Aim 2-in-1 inverter welding machine ang pumutol ng bakal at dumiretso ng isang welding rod na walang hinto. So let's go, Kamoto Farm. So yan, Kamoto Farm, yung ating Re-Aim 250 2-in-1 inverter welding machine. So nakasaksak na siya, Kamoto Farm. Then power on natin. So nasa 185. So unahin natin, Kamoto Farm, yung dediretso nating pag-welding. So ito hindi pa nagamit. So tapos yung gagamitin nating bakal dito, Kamoto Farm, itong 1/4 na angle bar, 1 inch yung lapad. So unahin natin i-full weld, Kamoto Farm. So babaan natin yung amperahe at saka yung voltahe. Lagyan natin sa 125 yan, sa gitna lang tayo, Kamoto Farm. 125, parehong 125, Kamoto Farm. So try natin idiretso, Kamoto Farm, kung kaya ba niya. Let's go. So yun, Kamoto Farm, nasagad, diba? So para mas sulit, Kamoto Farm, ulitin natin. So wala tayo ng welding rod. Kuha tayo ng welding rod, Kamoto Farm. So yan. Tapos medyo taas natin yung amperahe natin, Kamoto Farm. Medyo mababa. Lagyan natin sa 150. Ayan. Ulitin natin, Kamoto Farm, ano? Ayan.
So yun, Kamoto Farm. So nakita nyo, nahusgahan nyo, Kamoto Farm, na hindi lang isa yung kaya niyang diretso, kundi dalawa pa yung ginamit natin, di ba? Dalawang diretso, Kamoto Farm, magkasunod na dalawa. So kayang-kaya niya, Kamoto Farm, nasa 150 ampere at saka yung voltage nasa pareho. So yun, kayang-kaya niya, Kamoto Farm. Then susunod natin, Kamoto Farm, yung pagputol ng bakal, kung kaya ba niya. So gagamit tayo ng bakal na 16mm, Kamoto Farm. Wala na tayong mas makapal dito, Kamoto Farm, kaya eto na lang muna yung gagamitin natin. So ang tanong lang naman, Kamoto Farm, kung kaya ba niyang pumutol ng bakal. So eto, Kamoto Farm, 16mm na bakal. Susubukan natin, Kamoto Farm. So tapos na natin idiretso yung dalawang welding rod, Kamoto Farm. Nakita nyo, Kamoto Farm, na walang cut. Diba? So susunod na natin to, Kamoto Farm, yung pagputol ng 16mm na bakal. Hindi na natin na pahinga, Kamoto Farm, yung ating welding re-aim. So dediretso na natin, puputulin natin itong 16mm, Kamoto Farm. Patong na lang natin dyan. Yan. So yan, puputulin natin, Kamoto Farm. Umpisa tayo dito sa dulo. Pinulang tayo ng welding rod. Yun, nahusgahan nyo, Kamoto Farm, na kaya niyang putulin yung 16mm na bakal. So medyo matagal lang, Kamoto Farm, kasi yung amperahe natin hindi natin binago kanina. So yan, nasa 149 siya. So ngayon tataasan natin, Kamoto Farm, sagad natin. Yan, 250. So sasagad natin, Kamoto Farm, 16mm pa rin yung gagamitin natin. So dito tayo. Ayun, nagamit lang tayo ng isang welding rod kasi mataas yung amperahe natin. So ayan, nahusigahan nyo, Kamoto Farm, na kayang-kaya niyang pumutol ng bakal. So yun. So sabi ko nga kanina, Kamoto Farm, na hindi naman siya talaga pamutol ng bakal. May mga tools naman tayo na pwedeng pamutol ng bakal. So kaya lang natin ito ginagamit pamutol ng bakal sa mga
alanganing banda or yung hindi na kaya abutin ng edger or yung grinder gamit ang cutting disc. So kaya natin ginagamit to. Kung mayroon naman acetylene, mas maganda pa rin yung acetylene Kamoto Farm na pumutol natin ng black kaysa itong welding machine. So, hindi naman siya rekomendado talaga na pamutol ng bakal. Ito lang just in case or for emergency lang, kaya natin nagagamit ito pamutol ng bakal. So ngayon, nahusgahan nyo Kamoto Farm, na panood nyo yung video ito na ang re-aim Kamoto Farm ay kayang-kaya niyang pumutol ng bakal na 16mm or yung mas pakapal pa siguro kayang-kaya niya Kamoto Farm yung 20mm, kayang-kaya din niya siguro. So ayun. So ayun Kamoto Farm, nahusgahan nyo naman na kayang-kayang pumutol ng ating 2-in-1 re-aim inverter welding machine ng bakal, at kayang-kaya din niya idiretso yung isang welding rod. Hindi lang isa yung ginamit natin Kamoto Farm, kundi dalawa pa, di ba? So may mga nagsasabi din Kamoto Farm na mahina daw. Talagang mahina Kamoto Farm kasi nga unang-una hindi siya branded kagaya ng ibang brand, di ba Kamoto Farm? So para sa akin Kamoto Farm, kung panggamit lang ng sarili, at itong aking re-aim naman ay nakita nyo, nagamit ko na rin sa trabaho, sa site. Marami na itong nagawa. So okay na ako dito Kamoto Farm. At gusto kong malaman nyo Kamoto Farm na hindi po ako advertiser ng re-aim inverter welding machine. So baka naman re-aim, baka magkakaroon tayo, baka bibigyan na tayo ng mas malaki na amperahe, hindi mas maganda, di ba Kamoto Farm? So yun nga Kamoto Farm, maraming salamat ulit sa mga inyong mga tanong, sa inyong mga request, at sa patuloy na pagsusubaybay at panunood sa aking mga video. Maraming salamat po. And then of course, sa mga bago pa lang, uulitin ko ulit, please subscribe my channel, Mikong Moto Farm, and hit the notification bell para nakaabang ka lagi sa aking mga susunod na video. So yun lang Kamoto Farm, sana nagustuhan nyo at napatunayan nyo mismo sa inyong panonood ang ating re-aim na inverter welding machine. So God bless everyone. Ingat po tayong lahat. And now Mikong Moto Farm signing off. Bye.